Ayun, isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Isang pa po, I introduce myself. I am Pastor Mark ng Lighthouse at patuloy ko kayong wini-welcome sa ating gawain through online at I hope sinusuportahan natin itong mga gawain natin through online. And ayun po, ihanda na po natin yung ating sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos na nakahanda para sa atin ngayon. At yun, bago yun, gusto ko lang din pasalamatan yung gusto ko lang kunin itong pagkakataon na to ng pasalamatan yung Lighthouse International Family or yung Lifers Family. Nagpapasalamat ako sa appreciation nyo nung Father's Day last Sunday na I was surprised sa gift nyo na grabe grabe appreciation na binibigay nyo sa akin bilang pastor ninyo at ang sarap maglingkod talaga sa Lord. Yun lang yung masasabi ko. Hindi, nagpapasalamat ako dahil ganyan, may mga leaders sa church natin na ganyan ka-thoughtful. And I hope magagamit natin yung ganyang pag-uugali, yung ganyang ability sa pangangalaga ng mga i-disciple natin na ipagkakatiwala sa atin ng Lord. And isa pa nagpapasalamat ako at na-overwhelm ako sa gift nyo. Hindi ko sukat akalain na talagang ibibigay sa akin yon. Kasi nung time, tinitingnan-tignan ko lang siya sa Shopee or sa Lazada. Pero yung binigay niyo sa akin is higit pa doon. So, salamat. Ayun. Thank you sa inyong lahat dyan. Yan po. At ngayon po dadako na po tayo sa ating mensahe sa umagang ito. And konting review, konting panunumbalik lang dun sa ating pinag-usapan last Sunday. 'Di ba yung ating pinag-usapan ay patungkol sa patungkol siya sa pananampalatayang halata. Ayan, 'di ba? Kung ikaw ay isang mananampalataya, dapat ito ay nahahalata sa iyo at ito ay dapat pinaninindigan mo at hindi mo ikinakahiya na ikaw ay Kristiyano at bilang isang mananampalataya talagang may something na unique, 'di ba? Na although sa hindi nakaka-impress sa ibang tao pero mas nakaka-impress sa mata ng Lord. So, yun yung pinag-usapan natin na kailangan yung pananampalataya natin to ay talagang i-impress natin si Jesus. Dahil pag in-impress natin si Jesus ay nagkakaroon lalo sa atin ng interest. Ayan. Yung interest mo doon sa mga investment mo, doon sa faith mo is si Jesus yung magbibigay. So, last time yun yung pinag-usapan natin, di ba? Sa pananampalatayang halata. So, huwag kang mahiya na ikaw ay Christian, ay panindigan mo at ipahalata mo, ipagmaalam mo na ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Sa gayon, nasi-share mo rin yung gospel, di ba? Yung power ng gospel doon sa buhay mo bilang isang mananampalataya. So, yun po yung ating pinag-usapan last time. And ngayon po, dadako na po tayo sa ating panibagong usapin. Ang title po natin sa umagang ito ay Light Reveals Life. Ayan. Light Reveals Life. So, matatagpuan po natin yung ating text sa Lucas chapter 8 verse 33 through 36. Sige po, kung may Bible po kayo, pwede nyo po akong samahan na basahin po natin ito. Sabi dito, no one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden or under a bowl. Instead, he puts it on its stand so that those who come in may see the light. 34. Your eye is the lamp of your body. When your eyes are good, your whole body also is full of light. But when they are bad, your body also is full of darkness. 35.
See to it, then the light within you is not darkness. Therefore, if your whole body is full of light and no part of it dark, it will be completely lighted as when the light of the lamp shines on you. Yun po, atin po ipanalangin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Ikaw yung aming Diyos na nagbigay ng liwanag, isang katauhan sa sanlibutan, Panginoon. At patuloy po namin na minimeditate, Panginoon, at pinag-aaralan at inuunawa at inilalagay sa aming pamumuhay, Panginoon, yung mga aral, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Sa pagkakataong ito, aming Diyos, hinihingi po namin ang gabay ng inyong banal na Espiritu na siyang magagabay, Panginoon, sa aming understanding, Panginoon, na magaguide sa amin, Panginoon, upang mamuhay ng nakabase, Panginoon, sa iyong liwanag, sa iyong salita, Panginoon, at sa iyong kalooban, Panginoon. Nawa sa pagkakataong ito, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, gabayan niyo po kami. Illuminate your word in us through your Son, Jesus Christ. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Iyon. Minsan pa yung title natin sa umagang ito ay Light Reveals Light. Okay, Light Reveals Light. So, yung liwanag ay nire-reveal neto kung anong klaseng buhay ang meron ka. So, ang pag-uusapan natin ay sa libro ni Lucas, which is a parable ito. So, alam naman natin pag sinasabi nating mga parable, ito yung mga senaryo, mga pangyayari sa lupa, mga activities sa lupa na may makalangit na hulugan or may spiritual meaning siya sa atin na upang ating matutunan. So, ito yung kagandahan talaga na every time na magtuturo si Jesus, nakaka-amaze kung ano yung available na mga method na ginagamit niya para sa kanyang mga pagtuturo, 'di ba? So nakikita natin diyan minsan yung dahon, yung puno, 'di ba? Yung bundok, 'di ba? Ngayon yung lamp, 'di ba? So, yun yung mga method, yung mga kapamaraanan ni Jesus kung paano niya i-express yung kanyang teachings through parable. So, ayan. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. So, yun po. Light reveals life. So, kung anong liwanag ang nasa iyo, ito ay nire-reveal ito ay nagre-reveal kung anong klaseng buhay ang meron ka. At baka yung tinitignan mong liwanag ay hindi, baka ito ay maliwanag lang sa iyong paningin, pero baka ibang klaseng liwanag kasi may mga light din na very deceitful siya. So yun. So since ang pinag-uusapan natin ay liwanag, so kung may katabi ka dyan or may kasama ka dyan, pwede bang tanungin siya, nakakita ka na ba ng traffic light? Ayan, tanungin mo kung nakakita na siya ng traffic light. Kasi pag kayo ay hindi pa kayo nakakita ng traffic light, malamang pinanganak pa lang kayo kahapon. Ayan. So, ayun. I hope sa mga nakakapanood ng preaching nito ay nakakita na kayo ng traffic light. So, itong traffic light na to may ilang kulay ang meron siya. Tanungin mo yung katabi mo kung ilang kulay ang meron ng traffic light. Ayan. 3, di ba? So, merong red, merong orange, and merong green. So, yung mga light na yan, meron siyang purpose or may function siya. Diba? Yung bawat uri or klase ng ilaw ng liwa, yung klase, kulay ng ilaw, yan. So, yun. May purpose yan, di ba? Pag yung orange, anong ibig sabihin nun?
'di ba, slow down, 'di ba? Yung iba sa inyo alam ko nagkakatalo-talo kayo diyan, iba go faster, 'di ba? Eh, malapit na yung red light, bilisan natin, 'di ba? Imbes na mag-slow down ka, kaysa nagmamadali ka na makahabol lang bago mag-red light, 'di ba? So, yung ano naman, yung green, ito yung go, 'di ba? Yung sige, ito na yung opportunity para ikaw ay or yung pagkakataon para ikaw ay lumarga, 'di ba? Para mag-function na yung sasakyan mo. And yung red, ibig sabihin nito ay mag-stop ka. So, yun yung yun yung mga function niya. At ito yung kagandahan. Ah, ito ay tawag nito para sa kaayusan ba. Kung anong liwanag yung sinusunod mo. Ito ay at kung anong liwanag yung nakikita mo, ito ay magre-reflect sa pamumuhay na meron ka. At ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. So, ayan. Yung uri ng ilaw. Ayan. Jesus teach us his parable. How does it important this light? Ano ba ang epekto ng light na to? At sino ang pwedeng maapektuhan? At anong klaseng apekto itong liwanag na sinasabi dito ni Jesus? So yun, meron po tayong tatlong puntos sa umagang ito para pag-aralan natin, at hindi lang basta pag-aralan, na maunawaan natin na ano ba yung dapat nating ginagawa sa liwanag na tinutukoy dito ni Jesus. Ayan, tanongin mo yung katabi mo kung ready na siya sa umagang ito sa tatlong puntos nating pag-aaralan. Ayan. Tanongin mo kung ready na siya. Ayan, kung sumagot, sikuhin mo. Ayan, medyo sikuhin mo. So, ayan, ready na kayo. So, ang tatlong puntos natin sa umagang ito ay, ito po, ang unang ating puntos ay, number 1 po ay, express your light confidently. Our first point is, express your light confidently. Basahin po natin sa verse 33. Sabi dito, no one lights a lamp and puts in it a place where it will be hidden or under a bowl. Instead, he puts it on its stand so that those who come in may see the light. Ayan, ang sabi po dito, wala daw nagsisindi ng ilaw na pagkatapos ay tinatakluban, 'di ba? Nakakita ka na ba ng tao na nagsindi siya ng kandila tapos tinatakpan niya? 'Di ba? Or ikaw ba sa sarili mo ginawa mo na ba 'yun? Ay brown out ngayon. Magsindi tayo ng ilaw tapos takpan natin. 'Di ba? So, kung titingnan natin yung literal ba, para nakakatawa, 'di ba? Yung mga tao na ito yung liwanag. Ang purpose ng liwanag is para nga magbigay ng liwanag para makakita tayo, makakilos tayo, 'di ba? Minsan ito yung problema na ang hirap makakilos kapag wala liwanag, 'di ba? So yun, I hope hindi nyo ginagawa 'yun. Tignan mo yung katabi mo, ginawa mo ba 'yun? Nagsindi ka ng ilaw tapos tinakpan mo, 'di ba? So sinasabi dito na no one lights a lamp, he puts it in a place where it will be hidden. So dapat kung may isang liwanag or may liwanag, hindi natin ito tinatakpan or tinatago. So ang minimin dito ni Jesus, which is yung gospel, yun yung liwanag na tinutukoy niya dito sa yung gospel. Ito yung kaligtasan, ito yung good news na si Lord namatay para sa atin, tayo ay niligtas, tayo ay inibig niya, na sa pamamagitan niyan, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, yung unmerited favor na yan, di ba? Yun yung gospel, na
yung gospel, kung na-appreciate mo talaga siya at kung may malaking impact siya sa'yo, kailangan hindi mo siya tinatago, 'di ba? Be proud to the light. Kung anong light na meron ka. Kung si Kristo or yung gospel ni Kristo ay sumasayo, maging proud ka, 'di ba? Express your light. I-express mo si Jesus sa iba. I-testify mo si Jesus sa iba na hindi ka mahihiya. So, what's the reason why Christian hide their light? 'Di ba? Ano bang mga kadahilanan ba't may mga Christian na minsan tinatago nila or hinahide nila yung light na ito? 'Di ba? Ako honestly, nung bago ako at maintindihan ko sa mga bago to, nung bago-bago akong Christian, madali akong tumupi. Pag sinabi ako, ay, alive ka na, 'di ba? Yung ganun bang pang-aasar, ay, alive ka na, 'di ba? So parang minsan ang sarap nung inaasar ako, parang sarap patulan yung mga yun, sarap pagprayan ba. Yung tipong ililay hands mo sa leeg, 'di ba? In Jesus name, ganun. Ililay hands mo sila. So ayan, bakit minsan ay na-hide? So dumating nga sa point na yun dahil nahihiya ako inaasar ako At dumating nga na habang nag-i-enjoy ako dito sa light na to, habang nag-i-enjoy ako sa gospel, sa impact ng gospel sa akin. Ayun, ang bilis ng growth ko. Inaasar na akong pastor, yan. Nakakapikon yun. Kasi ano mo pa lang baga nandun ka pa sa process na nag-enjoy ka, na unti-unti ka lumago, tapos tinatawag ka, medyo parang ano yung ego ko na ba't ako tinatawag ng ganyan. Ngayon, yung mga tumatawag sa aking pastor, ngayon, pag tinawag ng pastor, di na ako napipikon, yun na ako So, yun yung minsan sa reason kung bakit natin tinatago. Pangalawang reason, bakit tinatago ko yung light? Ayan. Pangalawa is kasalanan. Ayan. Alam natin pag minsan may gusto tayong gawin, 'di ba? Hinahide natin yung truth o yung word of God. So, hindi natin kinakailangan na umabot na itago natin, 'di ba? Kasi darating yung time na i-account, may tayo tawag nito, may judgment tayong haharapin. So napakahalaga na express natin. Sabi nga sa Book of John, pag dininay nga natin si Jesus, i-deny din tayo sa harapan ng ibang tao. So kung naging Christian ka na lang din, for how many times ko na sinasabi, maging proud ka na, ilagay mo na yung confident mo dyan, di ba? Yung sa pananampalataya na meron ka, i-share mo na si Jesus. So, wag mong hayaan na yung gospel na yan, yung light na yan na meron ka, ay tawag nito, ay itago mo yan dahil sa influence ng iyong flesh, di ba? So, yung word of God is spirit So, magkalaban talaga siya. Kaya, huwag kang masyadong padadala sa iyong laman, di ba? Kaya ito lagi kong sinasabi na magbabad tayo sa salita ng Diyos, kung saan nabibigyan tayo ng tamang kaisipan, tamang desisyon, tamang puso, di ba? Kasi pag ikaw ay babad sa word of God, di ba? Nafe-feed mo yung spirit mo kaysa ang pinifeed mo yung iyong flesh. So, ayun, yun yung dalawang reason, nahihiya. Ito yung dalawang reason na nakita ko, nahihiya or may ginagawang kasalanan. Hinahide mo na yung pagkakristyano mo kasi may pinapractice kang against sa kalooban ng Lord or against sa faith mo. So, I hope na hindi ka umabot. So, express your light confidently. Maging confident ka na lang din sa pananampalataya mo na meron ka. Magkaroon ka ng confident.
Ayan. Tignan mo yung katabi mo. Ayan. Dikdikin mo. Taasan mo yung confident mo sa pagiging Kristiyano. Diba? Wag ka nang hihina-hina. Diba? Anak ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. So, i-express mo yung liwanag na yan dahil ikaw ay bagong nilalang na dahil na kay Kristo ka na. At dahil buhay sa iyo ang salita ng Diyos. So, kinakailangan na i-express mo boldly. Huwag ka nang mahiya. Di ba rin asarin ka na alive, di ba? Kaysa naman asarin ka demonyo. Or dibil ang tawag sa iyo. Di ba? Mas papayag ka ba nun dibil kaysa alive? Mas okay na yung alive kaysa dibil. Di ba? May napakinggan akong punchline sa Bisaya na kaibigan. So, medyo natawa ako kahit corny yung joke. So, ayun. Express mo. Yan. Dikdikin mo sa sarili mo, sa puso mo, sa katabi mo. I-express mo na yung light na yan. I-express mo na si Jesus. Diba? Kailan mo pa i-express? Diba? Bakit ka pa mahihiya? Diba? Parang kanta lang ni ni Amalia Puentes ba yun? So, I don't know kung sino singer yung bakit. Kumanta siya ng bakit ako mahihiya. Diba? Kung sa iyo liligaya. Ayan, diba? Nakarelate yung mga nanay ngayon. So, di ko po yan generation. Napakinggan ko lang parang kani-kanina ko lang napakinggan. So, huwag ka na mahiya. Diba? At huwag mo na rin hayaan yung kasalanan na yan na itago yung light na yan. So, yan. Our first point, express your light confidently. Magkaroon ka ng confident, anak ka ng Diyos. Kaisa mo si Kristo. Magagawa mo ang lahat dahil kasama mo si Kristo. Ayan. Yun yung first point natin. And second point, ayan. Basahin natin sa verse 34. Isama na rin natin yung 35. Ayan. Sabi dito, your eye is the lamp of your body. When your eyes are good, your whole body also is full of light. But when they are bad, your body also is full of darkness. Ayan, ulitin ko. Your eye is the lamp of your body. When your eyes are good, your whole body also is full of light. But when are bad, your body also is full of darkness. 35. See to it then that the light within you is not darkness. Ayan. Our second point is evaluate your light carefully. Evaluate your light carefully. So, i-evaluate mo kung anong klaseng liwanag yung meron sa'yo. Tignan mo yung sarili mo kung saan ka nag-i-enjoy. I-evaluate mo yung klaseng liwanag na yan kasi itong liwanag na to ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. At baka naman yung kasiyahan na meron ka ay ibang klaseng liwanag ang pinoproduce niyan. Baka hindi gospel yan, hindi sa kapangyarihan ng gospel, hindi yan yung katotohanan. Ayan. Bilang isang Kristiyano, mahalaga na ini-evaluate natin ang sarili natin. And paano ba natin mai-evaluate yung ating sarili? Yung iisipin lang ba natin? Of course, kagaya ng sinabi ko kanina, i-evaluate natin yung sarili natin through the Word of God. Kasi yung Word of God, ito yung mirror or ito yung sumasalamin sa atin sa harapan ng Diyos. Na ma-evaluate mo, ito ka pala. Lahat nga ng pagkatao natin, yung kabulukan natin, yung pagiging pasaway natin, makasalanan natin, di ba yung binanggit nga ni King David doon sa Psalms 51, di ba? 3 bagay yung binanggit niya doon na na-evaluate niya sa sarili niya, di ba? Have mercy on me, or God, 'di ba? Sa aking transgression, sa aking iniquity, sa aking sin, 'di ba? Magkakaiba 'yun. So, yun yung corruption sa atin sa loob looban natin.
So, we have to evaluate our light. Kung anong klaseng light yung meron sa atin. Malaga na chine-check na check-in balance natin na yung salita ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, hindi nangangahulugan na tumanggap ka kay Kristo. Lagi ko pong sinasabi na wala ka nang gagawin para ikaw ay lumago. Yes, nandiyan yung mga pastor, yung mga leader nyo na nagpe-preach sa inyo, nagbibigay sa inyo ng mga ideas kung anong gagawin nyo. But on your own, ano ba yung ginagawa mo para ikaw ay lumago? So, kung ma-evaluate mo yung sarili mo, ilapat mo lagi sa Word of God at ipapakilala ng Word of God kung sino ka. Yan. Sa totoo lang, yun nga yung naging Kristiyano tayo. Bumigat talaga yung temptation sa atin. Ayan. Dahil kapag nasa impluwensya ka ng liwanag, ayan, mas nagliliwanag ka, mas nare-reveal yung darkness. Diba? Mas nakikita mo yung darkness eh. Kaya nagtataka ka nung Christian ako, diba? Kung kailan ako naging Kristiyano, kumonti yung kaibigan ko. Dati. Kumonti yung kaibigan ko. Kasi, yung mga ginagawa nila, hindi ko na ginagawa. Yung dating pakikisama ko na meron sa kanila, hindi ko na ginagawa. Kasi nasa light na ako eh. Diba? So, kinakailangan na i-evaluate natin yung light na meron sa atin. Diba? So, gusto kasi ng diablo na tayo ay pataubin, na tayo ay ofera na huwag ka dyan. Minsan nga yung klase ng light na ino-off na meron tayo, baka nga hindi yan yung tawag nito yung power ng gospel, or hindi yung satisfaction ng gospel, or baka hindi mo pa talaga nasusumpungan yung kapangyarihan ng gospel kung hindi ka nag-i-enjoy sa salita ng Diyos. So, kung gusto mo na ma-evaluate, ibabad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Sabi dito, balikan natin yung ating verse, sa verse 34, your eye is the lamp of your body. When your eyes are good. At kaya itong mga mata natin, kung ano yung nakikita nito, kung saan nakatingin ito yung epekto sa ating pangangatawan. Kaya yung kung mata natin is laging nakabaling kay Jesus, 'di ba? 'Di ba? Sinabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 2, 'di ba? We have to fix our eyes to Jesus. So, ilagay natin yung ating paningin kay Kristo Jesus. So, paano? Yung kailangan ba makita ko si Jesus, 'di ba? So, ibig ko pong sabihin na ilagay natin yung ating paningin kay Jesus through His Word. Kasi Jesus is also, He is the Word of God, 'di ba? 'Di ba yung the Word became flesh in John 1:1. 'Di ba? Yung salita ay naging Diyos, 'di ba? So, evaluate natin itong sarili natin, i-check in balance natin, kasi yung ating mga pinagtitignan, yung ating mga nakikita, ito yung magre-reflect sa atin, sa ating pagkatao, or sa ating mga pinapractice, 'di ba? At delikado na yung pag yung ilaw na yan is aandap-andap, 'di ba? Or patay sindi. Tignan mo nga yung ilaw mo kung patay sindi, 'di ba? Aandap-andap na, baka yan, kailangan mo na ng Word of God, kailangan mo na ng magpatulong kay pastor kung paano ba gagawin mo, paano ba overcome yung mga struggle mo. So ayan, delikado na yun yung pag ang ilaw mo ay patay sindi, tapos ikaw ay nasa patay sindi na. Delikado na yan. So, i-evaluate mo ano bang klaseng liwanag ang meron ako.
Ano bang kasi yun nga, yung kung ano yung nakikita mo lagi, maapektuhan niyan yung mga kilos mo, pananalita, 'di ba? Yung iba natotolorete sa yung alam mo yung mga Christian talaga na mahalata mo yung mga Kristiyano nagbababad sa salita ng Diyos, 'di ba? Every time na sasabihin niya laging involved yung word of God. Laging involved yung promise ng Lord. Kasi nag-i-enjoy, yun yung liwanag. 'Di ba? Kaya yung kanina sa first point natin, huwag tayong mahihiya, 'di ba? Ilagay natin yung confident natin sa word of God. And verse 35, balikan natin, see to it then that the light within in you is not darkness. Baka yung tinitignan mong liwanag ay hindi naman talaga liwanag. Baka yan ay pambubulag sa'yo ng demonyo, ng diablo. Kasi Satanas magaling din yan mag-deceive. Kaya eto, lagi ko sinasabi, evaluate yourself na, through the word of God. Kasi kailangan mo rin matalino. Kailangan mo rin maging matalino. Kasi si Satanas, matalino siya. And kailangan mo mas maging matalino sa kanya. Dahil dito, kaya kanyang dayain. Kaya kanyang i-deceive. Ayan, you have to be wiser than him. Your vision, it reveals your action. Kung ano yung nabivision mo, i-reveal niyan yung mga action mo. Kaya kung ano yung mga nakikita mo, or pinagtititignan mo, lalabas at lalabas yan. Sa action mo, lalabas yan paano ka namumuhay. Evaluate your light. Baka si Jesus ay aandap-andap na sa'yo. Baka pag tungkol kay Jesus ayaw niyong pag-usapan. Baka pag kay Jesus pasukan, napapasok ka pag pinag-uusapan, i-evaluate. Baka meron ka ng pinapractice na hindi na tungkol sa salita ng Diyos at hindi na ang enjoyment mo ay hindi mo na natagpuan doon sa kapangyarihan ng gospel. Delikado na yan. Kaya i-evaluate mo, patuloy mong dili-dilihin. Huwag kang magsawa na magbasa ng salita ng Diyos. I-try mo sa abot ng iyong makakaya. Dahil yan yung gusto ng Lord. Na pinahalaga natin at yung direction niya, hindi mo matatagpuan sa magandang advices lagi ng tao. Pero yung advice ni Lord through the Word of God, yun yung sigurado. Yun po yung ating second point, ay evaluate yourself, evaluate your light carefully. Our first point is express your light confidently, and second, evaluate your light carefully. So, dahan-dahanin mong i-evaluate yung liwanag na meron ka. And last point natin, expose your light genuinely. Expose your light genuinely. So, ito makikita dito kung anong klaseng liwanag at ma-expose at ma-expose yan whether you like it or not. Ayan. In verse 36, sabi dito, therefore, if your body is full of light and no part of it dark, it will be completely lighted as when the light of lamp shines on you. Ayan. So, yun. Dito sa verse na to, pinakikita dito ni Jesus or dinedemonstrate niya yung klase ng yung liwanag doon sa mga Hudyo. Kasi yung mga Jew kasi hindi nila ganun kaya gumagamit ng parable si Jesus para ma-distinguish niya kung sino ba yung nakakaunawa or kung sino yung hindi. Lalo na sa mga Jew. Kasi sila is to see, is to believe sila na ganun yung kung ano yung nakikita nila ay dun pa lang nila ito paniniwala. So, ang tinutukoy dito ni Jesus is kailangan sa kanila buksan muna nila yung kanilang mata. 'Di ba kanina yung sinabi doon sa second point natin. Kailangan kung anong liwanag ang nakikita ng mata mo ay
makakaapekto to sa mga action mo. Ngayon, ang sabi ni Jesus dito, ang pinatutungkulan niya, kailangan itong mga Jew na to, nabuksan nila yung kanilang mata, na sa ganun makapasok yung liwanag ng salita ng Diyos or yung gospel sa kanila, at sa kanila ito maiintindihan. Ayan. If you live according to the light of Christ, ito yun nga yung gospel or yung good news, kinakailangan na ito ay expose natin. Kinakailangan na ito ay i-share natin. Ayan. I-share natin si Jesus kung gaano kabuhay si Kristo sa atin. Ayan. Ang kagandahan lang nito, minsan yung epekto ng gospel sa'yo, kitang-kita. Minsan, hindi mo na kinakailangan sabihin pa, ipagmaalam pa, 'di ba? O 'di ba? Nakikita mo kung nagbabago na ako, 'di ba? Nagbabago na ako. Dati palasigaw ako, ngayon ang bait-bait ko na. Dati palamura ako, ngayon hindi na, 'di ba? Hindi mo kinakailangan na i-announce pa yung pagbabago na meron ka. Kasi pag na-expose itong light na to na meron sa'yo, magugulat ka. Yung affirmation sa ng tao ay kakaiba. Uy, hindi yan dating ganyan pero may nagbago sa kanya. Alam mo yun, yung minsan mapapansin ka ng tao na alam mo may nagbago sa'yo. 'Di ba? Hindi ko alam pero parang may nagbago sa'yo. 'Di ba? So, yan kasi yung epekto ng gospel na kung paano tayo binabago nito. So, kailangan natin i-expose itong light na to genuinely, 'di ba? Na hindi natin kinakailangan na pikein yung mga testimony natin, 'di ba? Na para lang may testimony tayo, 'di ba? Yung kung sinasabi mo na mamamatay, yung nainggit ka sa mga testimony, mamamatay tao, tapos binago ng Lord, di ba? Hindi mo naman kinakailangan na may mabigat-bigat kang testimony para lang meron kang may testimony. So, kinakailangan kung ano nga yung naging epekto sa iyo nung gospel, at ma-expose ito ma-expose itong buhay mo and yung gospel sa ibang tao. Kaya itong gospel na to, ito yung masasabi ko na talagang liwanag sa ating buhay. 'Di ba? Kaya ako, yun nga, talagang marami rin akong testimony sa buhay. Una, nakilala ko talaga ang Lord, hindi ko sukat akalain na never in my wildest dream na magiging pastor ako. Dahil sino ba magkakalang loko-loko, kung ano nung bisyo, sugarol, or kung alin pa man yung mga ginagawa, ay babaguhin pala ng Lord. 'Di ba? Kaya nga yung mga tao na minsan nakakasawa na rin advicean, pagsabihan, nakikita natin sila yung ganun yung routine ng kanilang buhay. 'Di ba? As long as may buhay pa yan, hindi pa tapos ang Lord yan. May pag-asa pang magbago yan. So marami akong napapanood sa TV, yun nga, yung mga dating mamamatay tao, yun. Yung dating may-ari ng beer house, yung beer house niya naging sambahan na ng Lord. So, ang mahalaga yung liwanag, hindi natin ito madadaya hindi natin mapepeke yung epekto ng liwanag sa atin. Dahil kusa magre-response ka sa Lord kung tunay na buhay yung gospel sa iyo. At patuloy mong susuportahan, patuloy kang magnanasa na magpagamit sa Lord kung itong gospel na to, itong liwanag na to ay malaki yung impact sa iyo. Ayan. Therefore, if your whole body is full of light, which means ito ay puno ng impact ng gospel and no part of it dark, it will be completely lighted as when the light of lamp shines on you. Liliwanag ka, diba? Pag yung epekto ng gospel sa'yo,
Kung tinitignan ka ng mga tao noon na ito ay si ganyan, wala nang pag-asa yan. Ayan, bobo yan, wala yan. Ayan, sira na yung pangarap niyan. Wala na, hopeless case na yung tao na yan. So, maaring yung mga releasing na word ng tao, nire-release ng tao na word sa'yo, wag mong paniniwalaan mo. Wag yun yung paniniwalaan mo. Ang paniniwalaan mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Kung gaano ka inibig ng Lord sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Kung nandoon sa point ka ng buhay mo na parang hanggang dito na lang ako, hindi pa tapos ay si Lord. May gagawin at may gagawin siya sa buhay mo. Kagaya ko na, yun lagi ko sinasabi sa inyo, na ako parang sumuko na ako sa lahat ng pangarap ko, sumuko na ako sa buhay, na kung anong meron na lang, sige yun na lang. Importante makasurvive lang, parang gano'n lang yung isip ko. Pero napagtanto ko na may malaking plano pala ang Diyos sa akin. At ito yung naranasan ko, yung totoong liwanag, yung epekto ng liwanag. At ako'y nag-i-enjoy sa liwanag. At ito, kung bakit nasa harap nyo ako ngayon, ay dahil ito sa liwanag ni Kristo. Hindi ko na pinagkakahiya si Kristo sa buhay ko. Diba? Kung ano man yung sabihin ng tao, maging proud ka, diba? Express your light confidently. Expose your light. Kung anong light na meron sa'yo, lalong-lalo na pag ito ay genuine na si Kristo, wag kang mahihiya. Sabi nga dun sa Romans chapter 1 verse 16, sabi dun, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Dito si Paul, as a teacher, lalo na sa mga leader na nandirito ngayon, kung si Christ lang din ang isi-share mo, wag ka nang mahiya. I am not ashamed, sabi dito ni Paul, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. Ito'y kapangyarihan. Itong gospel na to, kaya na itong baguhin ang buhay ng tao. Kaya netong baguhin yung maling kaisipan. Kaya neto yung baguhin ang maling pag-uugali. Walang imposible dito dahil ito ay makapangyarihan. Makapangyarihan ng gospel. Makapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. So, kung ano man yung meron tayo sa pagiging Kristiyano natin, wag tayo mahihiya. I-expose natin, i-express natin yung liwanag na to. I-testify natin, diba? Wag tayo mahiya, wag na tayo magpatago-tago. Since we are Lighthouse International, kailangan yung church natin is liwanag sa iba ng tao, hindi karimlan yung nakikita. Na kailangan ito yung panawagan sa atin. Since we are lighthouse, dapat yung mga tayo na ay namumuhay na sa liwanag, tayo ay nagbibigay na ng liwanag every time na may papasok sa tahanan ng Diyos, nasisilayan ang liwanag ni Kristo. Ang mga leader ay nag-o-offer ng light, i-share yung light na na-experience niya, diba? Kung anong klaseng light na meron ka, nire-reveal nito kung anong light na meron ka. So napakahalaga, i-express, i-expose natin, i-evaluate natin itong light na meron tayo.
walang iba kundi si Kristo Jesus. So sa ah, hapon na ito, sa umagang ito, ay patuloy natin na enjoyin yung moment, yung liwanag na ibinigay sa atin ni Kristo. At dito na po ako magtatapos. Basahin natin sa John chapter 8 verse 12. Yan. Sabi dito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sa pabasahin ko. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kung gusto mong maranasan ang liwanag ni Kristo, kinakailangan na tayo ay sumunod sa Kanya at tayo ay lumayo sa kadiliman na ino-offer ng mundo, na dinidesire ng ating flesh, lalong-lalo na sa pandidisip sa atin ni Satanas. So kung bago ka sa ating online na celebration na ito, kung napanood mo to, hindi aksidente na ikaw ay naghahanap ng kaliwanagan, ng kaayusan sa buhay. Gusto ko lang masabi sa iyo na ang Diyos ay minamahal ka niya, iniligtas ka niya, dahil habang tayo pa nga ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay na para sa atin. At iniimbitahan kita na minsan pa na sumunod sa ating panalangin, pagtanggap sa umagang ito. Sundan mo ako, repeat after me. Panginoong Hesus, ako po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inamin ko po na ako ay isang kasalanan. Gumagawa ako ng mga bagay na hindi naayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po ako at baguhin. At ngayon po, inihanda ko po at binubuksan ang pintuan ng aking puso. At tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ilista niyo po sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Nawa kumilos ang banal na Espiritu na siyang gabay sa aking buhay upang mabatid ang inyong kalooban. Isa pa po, ako'y nagpapakumbaba at ika'y tinataas sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Congratulations sa iyo kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus. At nandito yung Lighthouse International Family na wini-welcome ka namin na upang tulungan ka sa ikalalago mo spiritually. At kung may mga katanungan ka ay pwede ka mag-comment sa aming page, Lighthouse International Fellowship Caloocan. Ayun po. At nawa wag po tayong mahihiya sa liwanag na meron tayo, wala nang iba kundi si Kristo Jesus, na siyang kasapatan sa buhay, na siyang magbibigay ng kaayusan ng buhay, kaayusan ng pamilya, kaayusan sa mga desisyon natin, liwanag sa mga bumulag sa ating mga pagsubok or kawalan ng pag-asa. Siya ang magbibigay ng pag-asa sa atin, dahil itong liwanag ni Kristo ay siyang matibay nating sandigan. At patuloy nawa enjoyin natin, huwag tayong mahiya express, i-share, i-testify yung liwanag na nag-i-exist sa atin. I-glorify natin ang Lord sa ating buhay, at nang sa gayon nagbibigay tayo ng liwanag sa iba.
Yun lamang po sa umagang ito, I hope na ilalagay natin sa puso't isipan natin ang mga bagay na ito. So, yun lamang po. Mag-iingat po kayo at namimiss ko na po kayo. God bless you all, Lifers family, and Lighthouse International Fellowship. God bless.